Yes, hello, good evening guys. Nandito naman guys si Biyaherong Pagtabang Vlog. So, for today's my video guys, may isa po tayong kababayan guys na isang content creator din po. Katulad ko rin po na tumutulong din po siya at nagkataon po nung pagpunta ko po dito last time na may isa po akong tinutulungan na isang kababayan po natin. Rin guys inaasahan dahil yun nga nag-comment siya sa comment section po dun sa Facebook page ko po dahil sa ginawa kong isang isang video na isang kababayan po na tinulungan ko. So ngayon nandito po ako para tanungin siya at para bigay rin po ng mensahe para sa mga taong tinutulungan niya at sa mga darating pa na mga tutulungan niya. Kaya nandito na po si kabayan. Ano nga po pala yung pangalan mo? Hi guys, thank you so much sir for having me. Yeah. Sikat na ako. Okay I'm lang. on the televised now. Just kidding guys. Anyway guys, thank you so much sir for having me. Nais ko lang po na-inspire po kasi ako sa kanyang mga vlog. Bilang newbie isang content creator, napakaganda, sapat na po sa atin ang makatulong sa ating kapwa. Even moral support, kasi alam naman natin as OFW na kulang tayo sa pinansyal. Bilang as moral support, laking tulong na po yun sa atin bilang sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat po ako na blessings in disguise na-meet ko itong taong to na siya po pala ay isang matulungin dito sa UAE. Yeah, Exactly, siya po pala ay isang Bicolano. So, same lang po kami, taga-Albay po. So, para po, ang masasabi ko lang din po sa mga kapwa ko OFW na gustong magtrabaho pa dito sa ibang bansa, dapat po may strong determination tayo. Yun po, may goal sa buhay. Napakaganda po ng binitawan mo. May goal sa buhay. Yun lang po. Kasi sabi nga nila na hindi po madali ang buhay. Kailangan natin mayroon talagang strong determination bago tayo pumitaw. Ang lahat naman po nakakayanan. So, yun lang po ang masasabi ko. Saka, hindi po madali ang buhay dito sa atin. Tapos isa pa dapat pasensyoso dahil siyempre, 'di ba? Kaya nandito tayo dahil may goal tayo eh. Yung mga bagay na hindi namang pwedeng palampasin, pinapalampas yan dahil alam mo, hindi natin matutupad ang isang bagay lalo na kung mainitin tayo eh. Dahil hindi tayo magkakaroon ng peace of mind, hindi tayo magkakaroon ng mga strong friends na talagang tatagal din sa atin o di kaya mga amo eh. Kasi isa lang naman pinuntahan natin eh, para sa pamilya at magkaroon ng magandang trabaho dito, hindi yung palipat-lipat. Dahil number 1 dyan, yung palipat-lipat, yun na nakakasira, di ba? Kasi paano kapag kakatiwala ng isang amo mo na kung ang amo mo naman maayos, bakit ka pa aalis at bakit ka pa maghahanap ng medyo magandang bigayan o di kaya medyo magandang amo kung ang amo mo naman wala namang ginagawa sa'yo. Kaya ito, katulad niya, in 13 years po nakapunta na po siya ng kabayan, di ba? Nakapunta ka na po ng Amerika. Tapos yung isa, nakapunta na po siya ng Paris. Diyan po natin malalaman na yung amo po niya, itinuring na po siyang pamilya. Diyan, yung mga bagay po yan, napaka-imposible po dahil tingnan mo po guys, 2 years po siya sa ibang nasyon po, sa Amerika. Hindi po niya, 5 years po, bali totally 7 years po, hindi niya po akalain na ganun yung mangyayari sa kanya. Na-experience niya po yung mga na hindi niya may experience kung nandito lang po siya dito po sa bansang UAE. Tingnan mo po guys, hindi natin ina-expect na-experience din niya guys yung buhay sa Amerika at buhay sa Paris. Kaya proud po ako dito sa kababayan natin dahil siya po ay pinagkatiwala ng amo niya. Kung ano man po yung inihiling niya para sa pamilya niya, ay agad-agad naman pong ibinibigay ng mga amo niya. Kaya proud po ako sa amo niya. Pambihira lang po yung mga among mga ganon. Dahil talagang number 1 po kasi yung pagturing sa kanya ng pamilya,
ang kagandahan lang po doon ay ayaw din kasi ng amo niya na maranasan kung ano man ang nararanasan niya sa pamilya, i-share niya para alam niya. Kaya ito guys, ang masasabi ko lang dito guys sa kababayan natin dahil nung time po na nakita ko siya, yung kasama po niya sa trabaho ay siya po ang tumutulong sa kaibigan niya at siya rin po yung inaasahan ng mga amo niya sa lahat ng bagay. Po pala kabayan yung problema ng kaibigan mo? May kidney stone. Ay, may kidney stone. Pero, di ba, in this time po, nasa surgery, nasa operating room siya, di ba? Bali, siguro ay patapos na rin yun. Yun po yung, yun po yung tinutulungan din ni Kabayan. Isa rin po siyang vlogger din po. Paki-mention na rin po, Kabayan, ng ano po, kung ano man po yung biniblog mo. Actually, wala po akong specific niche. Kasi, gusto ko lang po yung makapagbigay alin sa lahat. Kumbaga, all-in-one package na po siya. May singing po ako, may tutorial, may cooking. Random po ang aking, ang aking niche. Yun lang po. Basta ang gusto ko lang, kung hindi man ako sumahod dito, is at least nakapag-share po ako ng ideas sa kapwa ko. Yun lang po. Sa ngayon ang maitutulong ko. Pero hindi naman po ako ipokrita na sasabihin ko na hindi ko kailangan ng pera. Of course, kaya nga pinasok namin ang ganitong pagko-content creator. Of course, sabi nga, once you open the professional mode, we are dealing with business. Yun. So, yun lamang po yun guys. At saka, kailangan po natin sa mga viewers namin dyan, sa mga iba pong nakakakilala sa amin, sabi nga, support ang kailangan natin. Sabi nga dito sa Facebook, bawal po yung mga harsh language. Yun po, kasi yan, nandun na po yung sending hug, sending love. Kumbaga, parang nasa world peace na po tayo. Parang yun po ang gusto ng ating. So, yun lang po guys. Pero ano po, Kabayan, ang maitanong ko lang po, sa loob po ba ng 13 years ka na sa amo mo, ano pong masasabi mo sa kanila? Dahil po sa pambihira lang po yung umaabot ng 13 years sa loob ng bahay. The best I could say, sabi nga, thank you is not. Kabayan, ano nga po pala yung masasabi mo sa mga employer mo dahil po sa loob po ng 13 taon po ay ikaw po yung nakikita ko na isa po sa nakikita ko na tumagal. Dahil nga bukod po sa kwento mo, napunta ka na po ng Paris at napunta ka na po ng Amerika. Di ang ibig sabihin po noon, yung amo mo ay wala kang masabi sa kanila dahil itinuturing ka na ng kapamilya. Kaya so ano po ang masasabi mo para sa kanila? So actually po, sa paglilinaw lang po, mayroon na po talaga sa akin, mas nauna po sa akin na I guess more or less 20 years po siyang nanilbihan sa amin. Tapos nung medyo nagkaroon din po siya ng problema, nagkasakit din po yata yun. Yun, ako po yung nakapalit. Pero po hindi ako direct, siguro po sa tulong ng Panginoon, sa pag-apply ko, sila yung nakuha kong employer. So actually po, since 2010 na din po ako dahil sa hirap nga ng buhay sa atin, ang kadalasan po talaga ang pagpupunta dito is pagiging karunan. Pero I'm so proud of it po, na kahit po ganito ako, nasabi nga, so many are qualified, but not qualified. But there's a lot of qualified, but they are not qualified. Yan lang po masasabi ko. As Mr. Biyahero, Pagtabang at sorry, asking me na kung ano masasabi ko, the best I could say is, thank you so much, Sir Madam, for your kindness. I know that you are there for me, especially if I have family problems. I'm sorry, I am very eyes because even though when I am in Americans, when you go here, you ask me na kung magpapaiwan daw ako sa Amerika. But I choose them to work with them. And then also, nung doon naman sa Paris, nung natapos na yung kontrata, they asked me again if I want to stay in Paris. But I choose them because sabi na tayo as Pilipino,
na mayroon tayong utang na loob. Oo. Kumbaga yung utang na loob po ang pinanghawakan ko sa amo ko. Kaya I am so much thankful for them na ako po napunta sa kanila. Pero ang alam mo po ang naikwento mo sa akin kanina, ang the best po doon yung ano eh, di ba yung papaalis na lang sana yung kasamahan mo sa bahay po na katrabaho mo, pero ang ginawa mo na lang ay pakiusapan na lang yung amo mo na kung po pwede po, dito na lang siya magpapacheck up. In that time po, nalaman po niya na may problema pa wala siya. Kaya ang ginawa mo na lang ay ganito, na kinausap mo yung amo mo at kinausap mo yung kaibigan mo na kung pwede, tulungan ka na lang dito dahil ang expenses po doon sa atin ay medyo mahirap. Dito kasi po, sa totoo po sa ibang nasyon po, napakabilis po ng proseso. Kaya hindi po tayo mahihirapan kung may mga hindi po magagandang mga nangyayari dito. Dahil po, grabe po ang pagkakaiba. Yun lang po ang gaganahan, pero hindi pa rin po natin ipagpapalit yung sariling atin dahil diyan po sa atin maraming magbabantay kung tayo man ay nasa hospital at marami pong nakakakita at kung may mga problema po, may malalapitan man tayo diyan dahil nandiyan po tayo sa sarili natin. Pero po ang kagandahan naman ng kabayan sa amo mo dahil yung amo mo talagang todo very supportive na amo. Wala sa kanya yung pera, hindi niya iniisip yung gastos dahil ang iniisip niya yung magiging sitwasyon at yung magiging kalagayan ng tauhan niya, di ba, kabayan? Kaya nga po, nung time na yun na actually nung na-admit po siya ng emergency kasi naano siya, yung emergency. Nung nakauwi po kami noon, siguro past 1 p.m. na, yung alala pa po siya, doon po talaga na-feel na father siya. Talaga pong tunay na, hindi lang po siya employer namin, kundi mga anak niya kami. Yun po ang na-feel ko sa kanila. Kasi tapos nung kinaumagahan din po, yung hindi pa rin po sila nagtigil na kung ano talaga ang desisyon. Pero yung sabi nga ni kabayan kabayang biyahirong magtabang na hindi naman po kami nagmamaliit na doon sa atin. Pero sa ano ko din po kasi sila, mas a little bit high-tech dito. Yun. Huwag mo po sana mabigyan. Pansin mo na, nang di-discriminate kami. Na, wala yun, hindi yun eh. Yun lang po. Tapos dahil, yun, hindi kasi ang pinag-uusapan natin doon buhay. Tapos unang-una, financially. Dahil ang pinag-uusapan natin doon, nandito siya para magkatulong, para magtrabaho. Totally, nandito naman siya, bakit ka palalayo kung pwede mo naman pakiusapan yung amo mo na napakabuting tao para sa inyo? 'Di ba? Yun lang kagandahan sa amo mo eh. Pambihira, hindi tayo makakakita basta-basta ng ganung mga amo nila. Dahil yung amo nila, yung couples po, ibang-iba daw talaga. Kahit lalo na yung pagkamatay ni mama mo, isang sabi mo lang, talagang bigay agad sila dahil alam nila yung sitwasyon mo sa Pilipinas. Kaya ka nga nandito dahil para kumita. Dahil ang gusto man mangyari ng amo mo, kung may naitabi ka ba ng konti, itago mo na lang dahil siya na lang yung magpapadala ng sarili na galing po sa sariling niyang bulsa. Doon po, yung mga among ganyan po, pambihira lang po makakakita tayo ng ganyan na nagbibigay po ng todo suporta sa kanilang mga tauhan. Di ba kabayan? Yes. Yes po. Ganun nga po. Kaya sa mga kababayan namin dyan, na maganda rin po ang inyong employer, huwag na po kayong lumayo. Huwag na po kayong isip pa na, ay po, gusto namin magtrabaho sa labas, na nakikinig lang po kayo sa mga kwento ng iba. Although mas maganda po sa labas, kung ikaw po ay single, kung sarili mo lang po iniisip. Pero kung talagang family-oriented ka, gusto mo makatulong sa pamilya mo, may goal ka, mas pipiliin ko po kung akong tatanungin sa loob na lang ng bahay. Kasi libre po lahat. Yun. Nakakaipon ka. Nakakaipon ka. Ma-afford mo pa kung anong mga pangangailangan ng anak mo, may kasiguraduhan ka na. Dahil wala kang binabayaran na bahay, hindi ka magbabayad ng pagkain, wala kang transpo. Kung di ang iisipin mo lang, hindi naman kadami yung trabaho mo. Sumasahod ka at kahit papaano kumikita ka. Ang ibig sabihin ng kumikita, binibigyan pa rin po sila ng extra allowance ng mga amo nila. Yun lang po ang kagandahan doon. Dahil wala na silang gastos doon. Kung baga, makakapagpadala sila buong buo. 'Di ba? Pero bukod po sa nasabi mo kanina, by the way, 'di ba nabanggit mo kanina na kung ikaw ang tatanungin,
na kung may magtatanong man sa iyo, ngayon na nandito na ako, di ba? Kung bibigyan ng award, di ba sabi mo, Yeah. baka isa na rin yung amo mo sa inirekomenda mo. Yun na nga po, actually, kagabi, once while nandun po ako sa garden, yun po ang tumatak sa utak ko na just in case mayroon pong award dito sa UAA na Best Employer Award, I am so proud na inonomini ko po ang aming employer na si Sir Abdul Rahman Al-Masmi. Yun po. Thank you so much. Lalo ang kagandahan pa, di ba, yung amo mo yearly pa kung papauwing ka, di ba? Kung gusto mo magbakasyon, anytime po pwede siya magbakasyon kung emergency. Pero ito sa ang kagandahan kay kabayan dahil ini naman po niya porke ganun ang ipinapakita sa kanyang magaganda ng amo niya, hindi po niya sinasamantala. Ganun po tayo mga Pilipino eh. Hindi po tayo mapagsamantala. Dahil ang iniisip niya po yung tumagal, hindi yung puro pananamantala. Kaya proud ako sa iyo kabayan at proud po ako sa amo mo dahil yung sila yung talagang napuntahan mong naging employer mo. Walang sakit ng ulo, 'di ba? Walang naging kumbaga walang mga nangyayaring hindi magaganda na pinagdaanan mo. Wala, as in talaga wala. Kaya, tumagal siya dahil nga sa yun nga sinasabi natin na bakit ka pa aalis, bakit ka pa maghahanap ng ibang trabaho kung napakaayos naman ng mga employer mo. 'Di ba kabayan? Katulad po nito, yung kung saan po tayo, nandito po tayo sa hospital para ipagamot po yung isang kasamahan niya. Doon pa lang po napakalaking bagay, napakalaking blessing na po yun dahil sa pangalawang buhay po ng ating kababayan. 'Di ba kabayan? Yes. So kabayan, paano nito? Maraming salamat po sa yun po, kung napatanong man ako ng madami, kung nakatanong man ako ng ano-ano, dahil ako po na-appreciate ko po yung ginagawa mo, na-appreciate ko po kung gaano mo tulungan po yung isang katrabaho mo. Dahil proud po ako sa mga ginagawa mo, kaya napag-isipan ko na lang po na kabayan na tanungin ka, kung lubos po na nagpapasalamat dahil nakilala kita, natanong kita, dahil sa nakitaan po kita na may gininto ang puso din po. Kaya yun po, maraming salamat po kabayan dahil sa pinaunlakan mo po yung pagyaya ko sa iyo na kung pwede po makapagbigay ka ng kung ano man po yung mga pinagdaanan mo, kung bakit mo po rin po na nagagawa rin pong tumulong. Pero alam ko naman po dahil may oras ka naman po para dyan at may oras ka rin po para sa trabaho. Kaya proud ako sa iyo at proud po ako sa mga amo mo. Thank you so much for having me again, Sir Biyaherong Pagtabang. Pagtabang Vlog. Actually, hindi ko po inaakala. Kalain na ako po ay mapipiling niya na. Sabi ko nga, ba't ako? Ba't ako parang interviewin mo? Marami naman po dyan. So, I am thankful for him na nagbigay din po siya ng oras para sa akin. Actually po, nakita niya po kasi yung post ko. Actually po, nakabase po din po kasi dito na nandito ako sa hospital para samahan ng aking kasamahan. Kaya hindi po siya nagdalawang isip na puntahan ako para ma-interview. Hindi lang po yung pagpunta ko dito dahil nagbabakas sakali rin po ako na baka may maitulong ako, kaya pumunta rin po ako dito dahil alam ko po kahit hindi po kababayan natin, pag may isang bagay po na nakikita ako na kailangan nila ng tulong, kung kaya kong ibigay, why not po, 'di ba? Nagbakasakali lang naman ako dito pero hindi ko po ini-expect na yun po ang napakaganda po ng kwento mo. Nothing wrong po sa mga kwento mo. Na blessings po. Kaya so kabayan, ganito na lang po kabayan, na lang po kung ano yung Facebook page mo para i-follow ka nila. Once again, my real name po is Wayne Lopez Nipa. You can follow me there. Yan lang po. Basta yun lang po. And thank you so much po sa lahat ng mga viewers namin dyan. Sa lahat po ng mga nag-aatubili. Isa pa po, don't forget na lang po guys na pakipollow na rin po at pakishare ng aking Facebook page, Biyaherong Pagtabang Vlog, at sa kanyang Facebook account din po.